lang yung glue para hindi makahampas nung ano. Kasi linear lang yun eh. Harap lang. Oy! Obvious, pre. Hinuli nila sa Moscow. Di sila naging greedy. Okay, so it's indeed the alpha na last pick para sa Team Liquid. Mabilisan. Nakita rin nila kasi kung CC yung naging last pick doon sa 9 Lives. Walang front. Hindi sila mag-alpha. Pero ngayon, nandyan. At honestly, itong Phobius in favor of the CC. Feeling ko mature decision to from 9 Lives na wag na maging greedy. Kasi pag nasobra, di ba? Parang may chance pang pwedeng madapa sila eventually. So, ayan. The glue makes a lot of sense. At like I said, hindi problemado ngayon sa damage output ang side ng Team Liquid dahil meron silang double marksman. Yung Kimi and Granger, okay na yun. At ang kinailangan nila actually frontliner. Benefit ng isang alpha is true damage, also HP based. So may pangsagot doon sa Fredrin. And obviously mga tipo mga Phobius, hindi ganun kadali yung para sa kanila. So, ang pinaka game changer dito na masasabi kong magdidikta ng laro is the Moscow. Paano niya ngayon bubuhatin yung laro sa late game? Sa kanya lahat eh. Sa kanya bola dito eh. Though nakita rin natin si Stay Freaky or si Sean na gumamit ng isang Zushin na naka Sky Piercer. Iba pa rin eh. Iba pa rin yung damage na at kailangan mong ibigay dito kay No Sharks. At it takes time na para dito sa 9 Lives. Kailangan nila mabigyan talaga ng magandang space dito si No Sharks. Pero yung judging dun sa naging 1v1 ni Kiel1 tsaka ni No Sharks, palag-palag din talaga si No Sharks kay Kiel1. Mapalag din talaga. Iba rin gumalaw. Game 1 lang. Kumbaga, nakalamang si Kiel1 talaga ng game 1. Pero warm up. Game 2, pumapalag. Kaso na-solo kill din siya actually. But then again, the fact na ganito yung pinapakita ng isang less experienced team versus Team Liquid, that goes to show na madami talaga silang nakabaon dito. At commendable, etong gantong draft from 9 Lives. Napa-adjust talaga yung Team Liquid. I wouldn't say na 9 Lives-sided na to, itong draft na to. Tricky pa rin eh, kasi Liquid nakakuha pa rin sila ng Alpha Mati, tas may Granger and as well as this Kimi. In fact, pwede mo nga i-argue na maganda yung lineup din ng Liquid. I mean, mas madali pang i-execute yung lineup ng Liquid eh. Parang ang basic Mobile Legends eh. Well, mag-agree ako sa'yo kasi sipin mo, Matilda Alpha, napakadali lang yan. Kapag ka Spear of Alpha, pag medyo alanganin, may guiding wind para isalo. Eh, yun lang naman ang isa sa mga condition ng isang alpha kung bakit hindi siya pwedeng pumasok-pasok basta-basta kapag walang pangligtas. Pero di ata makakaligtas dito si Stay Freaky. Flicker ay nagamit niya kasabay ng beacon. Tatapak ba siya dito ng Cycler Ray? Hindi. First blood nakuha na ni Kane Scofield. Habang si Sanjay nakabawi din. Nakasampa na! Itong si Minju. Lance with a kill. Pagumi nakuha ng 9 lives. Parang nagdelikado pa ata Team Liquid doon sa plano na yon. Taunt from Kane Scofield. Sabay dambay. Ito na yung pag-ibig. Heart guard from Yolak or Kaloy. Sub-sub na naman ang 9 lives. Sabay 1v1 si Kane at si Kiel rather at si Nosiarks. Nagwagi doon si Oheb. Yun naman dahil FX tayo ni Stay Freaky. Kasi nag-Valentina siya 4 games. Ibang klase yung Zushin niya dito. Pinrontahan. Tapos pati yung ulti niya. Ang lalim na niya. Tapos yung ulti niya mas palalim pa. So eventually napatumba siya pero it actually allowed 9 lives para mapatumba si Chessman. So para more of a sacrificial. And honestly, di ba yung sinasabi natin, Kimi ang lamang sa Zushin. Pero parang si Stay Freaky, wala siyang pakialam. Lugi siya, hindi. Napapuri pa nga. Meron siyang trabaho. Exactly. Meron siyang trabaho na kailangan punan at gagawin niyang lahat para gawin yun. Which is, in this case, pahirapan itong si Chessman na pumasok dun sa laban, dun sa clash. So, ipopok na agad. In fact, it's arguable na mahihirapan ng isang alpha sa isang Zushin. Hindi man mapapatay ng Zushin basta-basta ang alpha,
nalulow naman agad at masyadong napapabagal at napapadash etong si Chessman. Nako. At willing siya mag-ultimate paharap para lang mapigilan si Chessman na pumasok dun sa turtle fights. At actually, kung papansin natin yung turtle fight, naging one-sided siya sa 9 lives. Yun nga lang talaga, may nakikita nating killing factor etong Team Liquid on the other side of the map, which is etong si Kiel1. O yun, no? Tinamaan si Stay Freaky. Flicker. Same with the beacon. Pero si K1 na ako ng kill. Ang bilis ng burst. Sky Piercer. Sulit na sulit. Si Kane Scofield, masasaniban nata dito ni Sanford. Pero hindi na muna nila i-go-goal. I-go-go rather. Lanzu. Eh, nakabante na rin. Folks from Sanford. Nahihirapan ng 9 lives na humanap ng posisyon. Hawak pa rin naman ni Kane Scofield. Pero dadabanan. Dun yung heart guard. Sasampahan ba itong si Lanzu? Pero flicker from Nosyarks. Para nga naman makatakas. Pero si Kane ay nakuha na yung pagong. Sabay lumaban na si Lanzu. Nakasanib naman daw itong si Kaloy. Pero si Chessman with the burst. Ready pa rin talaga itong si Minju na pumasok. Sabay spread. Andon yung Appraisers. What? Naku po! Si Kiel1 pre-hit. Sanji as well. Nakabawi ng lubusan dito ang Team Liquid. Hindi tumama yung... actually, tumama yung Sibad dun sa mga glulets. Pero hindi nasasama muna itong si Nosyarks. Laki ng nilamang ng Team Liquid dun. Yes. And it's mainly because dito kay Minju na pinigilan doon si Kane Scofield na lumaban. At etong ating Phoveus na sinapian nitong ating ng heart card. In a way, parang maganda nga siya kasi pwede nga siya mag-dive. Kaso anong nangyari? Na-burst din talaga siya agad. It's clear that itong si combination ng Granger at Kimi is enough na para dun sa mga Angela composition na napapatumba agad nila yung sinasakyan ng isang Angela. So yung Phoveus, diba, nakita nyo nung full HP pa yun, nung pagkatalon after niya mapatay itong si Matilda. Pero pagkababa na niya, yun na nga, hindi na siya hindi na niya napigilan na paulanan siya ng bala itong Kimi as well as itong Granger. And the damage was there. And then si Chessman, ang ganda ng angulo niya para makakuha yung land yung ulti. Okay, si Stay Freaky ata ang kanyang tinarget doon, pero nagamit yung Spear of Alpha para lang umatras. Kiel1 hindi natamaan ng Spear of Destruction at maibibigay na ata ng 9 lives yung Torre. Ay iwanan na ito ni Kiel1 at ni Taro Sakamoto. Basag ata to sa kamay ng Team Liquid. Pero ang 9 lives ngayon, nag-ahabol at kumakapit. 2,000 kalamangan halos para sa Team Liquid. 8 seconds para sa pagong. Naghahanap sila ng trade Naghahanap sila ng trade. Para sa 9 lives, ang kanilang condition is late game. Kaya naman talaga trade lang yung kanilang magagawa dito. But in fairness, sila yung nananalo sa mga turtle fight. At bihira yung Alpha Mati na nanatalo sa turtle fight. Ayan na So bihira din ata na mabitbit. Ito si Chessman. Delikado ata siya. Flicker ay nabitawan na rin kagad ni Lanzu. Nakasanib yung heart guard. Pero babalik sila dun sa pagong. Masyado nang malayo si Kane Scofield. Makakahabol ba itong Zushin at Angela? Wala nang aabutan. Wait lang! Binalikan pa Chessman with that turtle. Pero ipit ata si Chessman. Walang tagaligtas. Wala siyang kasamang tagaligtas doon sa naging tagpo. Ngayon ready ang Team Liquid para sa naging palit. Minju naman ngayon ay aabante. Nandun si Quick Eagle, hahabulin pa rin. Flicker ay na-force para kay Stay Freaky at nakatakas pa itong si Nosyarks. Matakas nga doon si Nosya. Pero ito si Kiel1, 6-0-2. With Chessman being taken out after that turtle fight, mapapa-question ka sa ginagawa ng Team Liquid. Pero hindi naman pala yun ang bida. Kasi yung binitbit ng Matilda ay yung mga tropang damage dealer, Sanji as well as Kiel1. Nung nakapasok na sila doon sa may bakbakan, hindi na nakaporma yung 9 lives. At ngayon mukhang makapag-push pa ang Team Liquid sa gitna. Okay, nandun pa rin si Taro Sakamoto nakaantabay lamang. Available na ang BOD para kay Kiel1 with 6-0-2 na KDA. Kanina pa to pumupuro at walang nagiging sagot ang 9 lives. Ngayon si Noshark nasa liba na with hard guard. Pre-hit ba dito itong si Noshark? Chessman naman na magiging target. Sabay talon dun sa may badalikod. Nakapatay na kagad. Dito si Kiel1 with a double. Habulin si Kane Scofield. Andun yung mga rat. Triple kill. Maniac ata ang maibibigay kay Oheb. Hinahanap nila yung pang Savage. Gusto ng Savage. Hinahanap nila dito si Kane Scofield. Napapalibutan at napapaligiran ka na namin.
Yun ang Uy, sinisigaw sila ng Team Liquid. Sila ata ang magbabasag. 3 seconds para kay Noshark. Napakabilis ng nagiging laruan na ito. At ramdam natin yung gigil ng Team Liquid. Yes. Not gonna make a mistake as compared before. Chessman nanggigigil nang nakita niya si Nosia. Initiated na agad at actually nag-force yun ng hard card. Eventually, mapapatubad din si Chessman pero it allowed Kiel1 to be destructive. At ano nga ba magagawa ng Angela kapag merong max stacks na Sky Piercer on Kiel1? O yun no, naku sumubsob na rin. Ito si Chessman, patay ata siya. Hard guard para dito kay Yolak or Kaloy na maalam lang, parehas na jungler. Pero na-force nila yung hard guard. So malaking ideya ito para sa Team Liquid Philippines. Another sacrifice mula kay Chessman na uncharacteristically sobrang aggressive to the point na talagang tapon katawan na para lang makakuha ng kill. Ito si Kiel1. 11, 0, and 2 on this Granger. Ako. At katulad ng sinabi ko kanina, ang sustain ng isang Angela hindi magiging enough kung sobrang snowball na damage dealer. At the same time, kung 11-0 ang isang Sky Piercer holder. Nako. Kung hindi ako nagkakamali, isang kill siya bago siya makakuha ng Sky Piercer. So technically 10. Puno yata yan, Which is puno na talaga. 80 na yan. Naku, puno na ang Sky Piercer stacks. Alam mo, pag nangalati buhay mo sa isang Granger, matakot ka na eh. Kasi maari ka na maging stuck. O yun na, tumama. Traction Pulse! Oh my G! Isang mabilisan lang from Sanji. Nakakuha na kagad ng kill dito si Kiel1. Ngayon madadagdagan nata, meron pa namang sabog dito sa gitna. Wala na silang mga minions, ganun din naman sa itaas. Pero inaantay nila yung wave ng minions sa may bandang ibaba. Ready ang 9 lives dito Kaya defense, Angela Graham, kaganda naman si Chessman eh. Oh no, matapang talaga si Chessman, pre. Tapon Ngayon, katawan talaga. transition sila sa may bandang gitna, pero yung Lord ay inisnab na yung Torre sa gitna. Ngayon papasok si Sanji. And this time ay dumive na rin. Kaga dito si Lanzo, inaabot si Kiel, 1 boy pa rin. Doon sa maliit na shield na naibigay dito ni Daddy James. Nosharks, dinako ng kill. Patay na kagad yung jungler, pero nakaka-plate ata si Nosharks dito. Iiwasan nila, pero di nila maiwasan dito si Kiel1. Sanji ay umaabante din. Pokes from that Kimi na mahapdi na talaga. 1-for-1 lang ang naging palitan. Grabe din yung depensa ipinamalas ng 9 lives, pero tagumpay ang Team Liquid na babasag yung gitna. Yep. Did take out the mid lane turret at napatay muli itong si Chessman na ang tunay na adhikain ngayon ay maging sakripisyo para si Kiel1 ay manaig. Ganun kaganda ang baby cakes tandem. Ganun sila. Ngayon yung mood, yun ang mood na napili nila sa game na to. Chessman, understandably meron sila Matilda. So pwede ka talaga maging aggressive. Pero yung aggression dito ni Chessman, walang kapantay. Iba. Pinapakita ng Team Liquid na kaya din nila yung ganitong klaseng laruan. State of play na walang tigil. Relentless when it comes to teamfight clashing. 24 kills sa 12 minutes ng ating laban, mga kaibigan. Halos 2 kills per minute between two teams. Iba Ganyan talaga. sila kakigil. Ganyan nila gustong makapunta sa match point. Alam mo, si Chessman talaga, ang goal lang niya dito ay mailigtas yung kanyang baby cakes. Di ba nagkaroon nga tayo ng hashtag wag ang baby cakes ko. Hashtag wag ang baby cakes ko para kay Chessman. Pero hindi lang yun kasi may body-body system na rin sila Si Daddy Japes, bini-baby dito si Kiel1. Ngayon, available ng Wind of Nature, so mas tatapang na itong si Oheb. And now, with the help of his Matilda pa, parang, tas may glue na parang front line. Katulad ng na-mention ko kanina, talaga mas madali execute yung Team Liquid lineup. Tunaw ka, Uy! ganun sinasabi ko. Ay, Ayun naku na. po, napalalim na si No Sharks. Ngayon ay Nagkagigilan na. nagkagigilan, medyo napagigil. Sabi nga, you have to pigil na gigil pero may minions nakasama sa may bandang gitna. Malayo-layo yun nasa bottom. Pero kumpleto naman ang Team Liquid. Andun yung flicker mula dito kay Sanford. Ready na ata ang Team Liquid. Magbe-base na ba sila? Double marksman to Sa dive na rin. Itong si Lanzu. Kakayanin niya ba? Parang hindi. Andun yung Spear of Alpha. At si Kiel1. Free hit na naman. 16-0 ladies and gentlemen.
And we have a match point. Match point